Nasobrahan ba ang pagka-entitled ng isang miyembro ng LGBT matapos niyang pinagtayo ang waiter ng halos 2 oras sa isang coffee shop o kaya food establishment somewhere in Cebu City? So kung makikita nyo, talagang nakatayo yung waiter sa harapan niya and sinermonan niya for 2 hours. Disclaimer muna tayo. Hindi ko po siya personally nakilala and at the same time, hindi rin po niya ako personally nakilala. Kaya lang, medyo sensitive kasi yung issue about gender mislabeling or hindi maayos na i-address yung pronouns ng isang tao, especially sa countries like the Philippines na very conservative at religious. So, eto yung nangyari. So, ibibase lang natin sa very long post na to, no? In Cebuano. Kaya lang, pasalamat tayo sa teknolohiya dahil na-translate siya sa Tagalog. Which is, para maintindihan pa natin further. So, sa pagkakaintindi ko lang basing sa post lang na yan, in-address kasi ng service crew yung customer na member ng LGBT, identified herself as a transgender woman, na instead of madam, tinawag siyang sir. So, syempre, ang initial reaction mo is biglang hindi ka talaga magiging comfortable and kapag type A personality ka, talagang magagalit ka. So, magkakaroon talaga ng sudden massive volcanic eruption ang bunganga mo, no? Na it is up to you to deliver it in a calm manner o kaya pagagalitan mo talaga yung service crew. So, basing sa post, I am not sure kung the way na in-address ni Madam is may halong emotions, no? So, syempre, no, mukhang nagalit siya or pinagsabihan niya yung waiter and hindi ko din sure kung bakit napatayo yung waiter for a very long period such as almost 2 hours. So, I'm not sure kung pure galit ba yung nandun or pinagsabihan niya or in-educate niya. And according sa post, mukhang kilala ng customer yung may-ari ng establishment which is also a transgender. So, hindi ko na alam kung ano yung nangyari after nung conversation between the service crew and the customer. At nagbigay na ng pahayag ang LGBT customer wherein sinabi niya na na-experience niya lagi na nami-misgender siya. So, ang ginawa niya sa service crew is in-educate niya for awareness. Kaya siguro nagtagal ng almost 2 hours, no? Pero I'm not sure kung may halong galit or nag-outburst siya ng emotion in which I believe baka meron, no? So, hindi mo yan may iwasan lalo na kapag hindi ka naging comfortable. So, yan yung short na pahayag niya. This is a classic case of misgendering. So, hindi talaga familiar ito dito sa Pilipinas, pero this is a familiar word especially sa Western countries. So, ano nga ba yung misgender? So, this is a situation where someone refer to another person, especially a transgender from the LGBT community, that they use a word, especially a pronoun or a form of address that does not reflect their gender identity. So, magkakaroon tayo ng example. Merong kang friend na nakasalubong na isang transgender na kakapanalo lang sa isang gay pageant, for example, Miss Gay Philippines 2024. And then, nagulat ka nung sinabi ng friend mo na, "Uy, congratulations, sir, for winning Miss Gay Philippines," na nakaayos, naka-gown, naka-makeup, ganon. So, yun yung isang example ng misgendering. So, yung pag-address niya ng sir, hindi tugma sa anyo niya. O, di ba? So, ganyan siya. And I am very sure maraming magko-contradict dito, especially sa mga members of our conservative groups somewhere around the world. So, the positive side of this video is all about knowing or awareness what is misgendering or misgender. So, alam natin na hindi tayo masyadong familiar about this particular term dahil sa atin kasi hindi masyadong pinapractice or we can consider some factors such as yung customs, yung practices, the culture, the belief. That's why hindi natin talaga may iwasan na marami ang hindi sang-ayon. It's because of their
practices being a conservative person or belonging to a conservative group. Ang isa pang positive na pwede nating matutunan sa video na ito is all about controlling our emotions. It's because kahit na binasa lang natin yung post na ito, mararamdaman natin at ma-realize talaga natin na walang maidudulot talaga ang galit, yung hindi natin pag-control ng emotions natin. Kahit na alam natin na hindi tayo properly na in-address ng maayos. Kasi kapag ginamit mo yung emosyon mo, ikaw rin talaga ang madadali. So, ang nangyari tuloy kay Madam, nag-viral siya and pwede itong maapektuhan yung kanyang business, pwedeng maapektuhan yung kanyang trabaho at yung image niya sa mga customers or ka-work or even yung kanyang image sa kanyang friends, families, or relatives, di ba? So, kapag nagagalit ka, mas maganda na lang na huwag kang umiksena, lalo na kapag nasa public place ka. Ito naman yung negative impact. So, as a member of the LGBTQ plus community, medyo nalungkot din ako, no? Kasi maraming ipinaglalaban ang mga members ng LGBT community in order to achieve something such as mga additional benefits or additional protection. Kasi nga, di ba, marami rin pinagdaanan ang mga members ng LGBT such as discrimination, abuse, mga ganyan. So, parang sa basket of apples, kapag may isang piece ng apple na rotten, lahat yan madadamay. Kumbaga, kapag ikaw yung tao na ang bango-bango ng reputation mo dahil binild mo yung image mo, yung career mo for how many years, tapos nagkamali ka lang ng konti, lahat yon pwedeng mawala. Magkakaroon ka na tuloy ng negative na impression sa ibang tao, kahit na sa mga hindi mo kakilala, nagiging negative tuloy ang tingin nila sa'yo dahil lang sa isang simpleng pagkakamali lang. So, yung mga efforts na tulong mo sa kanila, pwedeng mawala yon. So, ganun yung eksena, no? Kaya, I believe na let us always give another chance to everybody. Kasi lahat naman tayo nagkakamali, di ba? So, why not bigyan ulit ng another chance para bumawi sa mga mistakes. Kasi, syempre, lahat naman tayo kaparehas ng mga ginagawa natin sa buhay. Lahat naman tayo hindi perfect, di ba? Kaya sana nagustuhan nyo itong aking video. Especially, may natutunan na naman tayo or naging familiar na tayo about sa term na misgender na hindi talaga familiar dito. So, that's it guys. I expect more bashing dito sa video na to. Okay, so thank you guys and follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Even sa YouTube, sa FB, sa TikTok, and sa Threads or sa Twitter. So thank you and ingat po tayo. Be positive.